Una, magkaroon tayo ng strategic petroleum reserve na kailangan mag-angkat tayo ang gobyerno, mag-angkat no, tayo ang gobyerno, mag-angkat at mag-stockpile para as a petroleum reserve na gagamitin yon in cases of emergency, in cases of normal fluctuation of prices, and in cases that the delays of the supply of the private sector. Dahil alam naman natin na ang bansa natin is deregulated pagdating sa petrolyo. Makakasama natin ang dating kalihim po ng Department of Energy sa panahon po ng Duterte administration, si former Secretary Alfonso Cusi. Secretary, magandang gabi. Admar Vilando at MJ Mondihar po sa SMNI. Mayong gabi, Sec. Opo, parang Naku. nakamute ata Nakamute kayo, yata. Secretary. Oo. Ayan. Yan, okay. Ayan, okay na po. Okay. Opo, good evening Secretary. Secretary, assessment nyo lang po muna dito po sa naging hakbang ngayon, no? Available details, mga pahayag ng gobyerno sa pagtugon, lalo na dito alam natin pag nagkaroon talaga ng sigalot dyan sa gitnang silangan, langis o enerhiya agad yung nagiging problema. Ano po yung assessment nyo po sa overall response ng ating government? And sa tingin po ninyo, kung nangyari po ito during Duterte administration, ano po kaya ang gagawin during that time ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, napakahirap yung to compare the two, no, because I worked during the time of President Duterte, and I will be biased, no, but mahirap itong sitwasyon natin ngayon. Sabi ko nga yung mga earlier panayam ko, this is doubly difficult ngayon panahong ito dahil talagang yung malaking nawawala sa supply. At ang gobyerno naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na, no, he made a statement already. Sabi nga ng Pangulo natin, it is ano itong sabi, nag-pronounce siya na this one is an extreme emergency, no, in energy, and kailangan nakahanda tayo. Kaya sinasabi ko nga, the President has spoken, and we have to really brace tight for impact. I just hope that the President will be lessen the impact to the consumers, to the people, to the nation. Opo. Secretary, gaano po kahalaga yung naririnig na dati natin, kahit na alam natin nasa konstitusyon po yung independent foreign policy. Pero sa panahon po kasi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang binuksan, hindi lang nakakonsentrate yung relasyon natin with America. Nabuksan muli yung relasyon with China, with Russia, 'di ba? With Israel at sa iba pang mga bansa. Gaano kahalaga po yung ganong klase po ng foreign policy lalo na po sa panahon po ngayon ng krisis po, Secretary? Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi nga niya, we are friends to all, enemy to none. No, and we opened our doors to all the nations. So we visited China, Korea, and even North Korea, no, and Russia, Israel, and all other countries that we should be engaging. And sa panahong yon, nagkaroon ng mga ugnayan sa Russia na kung paano makakaangkat ng petrolyo, no? At pinag-usapan din namin noon sa Russia yung nuclear, putting up a nuclear power plant or getting yung isang modular. During the time that we visited Russia, merong isang available na 60 megawatts na floating nuclear. And we said that we wanted to bring it to the Philippines. But unfortunately, at that time, we didn't have the legal framework or neither the regulatory framework to adopt nuclear. So sa China naman, nakikipag-ugnayan tayo doon sa petroleum sa exploration sa West Philippine Sea, you know. Sabi nga na ang Pangulo Duterte, no, sabi niya,
kailangan pakinabangan ng mamamayan, pakinabangan ng Pilipinas, ng mga Pilipino, whatever resources there is or there are at the West Philippine Sea. Kaya nga, nag-develop tayo ng framework, nagkaroon ng MOU noon with China on the possible JV in doing the commercial operation of without surrendering sovereignty or our rights in the West Philippine Sea. Opo, no, parang mauunahan pa ata tayo ng Vietnam po kasi meron na silang lagdaan po with Russia 2 days ago ata na mag-put up din ng nuclear power. Pero sa tingin nyo po, ito pong sigalot natin dyan sa gitnang sa West Philippine Sea, sa South China Sea po, masyadong na overwhelm ba na parang nakaligtaan yung iba pang dapat na aspeto ng ugnayan natin po with China at umabot sa punto na siraan na natin yung mismong bansa, na giba na ang magandang relasyon na naipundar dati pa, tapos ngayon dahil nga dito sa krisis tsaka natin susuyuin ulit po, Secretary. Yun na nga, no? Masyadong naging napunta sa politika at saka sa parabang sabi nga natin masyadong naging parang palaban tayo, no? Na medyo alam mo naman natin ang kakayahan natin. Ngayon, I don't know, baka ma-fake news lang ako na nabalitaan ko na ang Pangulo ay gustong makipag-usap ngayon kay President Xi Jinping para ungkatin nga ang pagpupulong tungkol dito sa paano i-develop ang West Philippine Sea. Sabi ko, bakit ngayon, no, na magulo na medyo nasa disadvantageous position tayo? Dapat noon pa sana sinimulan na natin yung pakikipag-usap na yun in a diplomatic and friendly tone. Secretary, sir, mayang gabi, si MJ po ito. Sir, balikan po natin yung Malampaya deal. Anong nangyari nun, sir? Kasi marami nagsasabi na 60-40 hindi magkasundo. Pero kung ikukumpara mo naman po ang tao sa China, 1.4 billion, kumpara sa atin po na 100 plus million Filipinos, kung equity ang pag-uusapan, dapat mas kung population po pag-uusapan, Sec, dapat mas malaki talaga sa kanila. Marami. Yun ang sinasabi po. Nawala ka, MJ. Pakiulit lang, please. Sir, yung sa Malampaya deal, anong pinakahuling debacle nun, sir? 60-40 po ba yung hatian sa Malampaya? Ang hatian sa Malampaya, 60-40, no? 60-40 sa Philippines ang sa 60 and 40 sa consortium. That arrangement was expired in 2024, no? Yung regional contract that has expired already in 2024. So tapos na 'yon. Pero sa ngayon hindi ko na alam kung 60-40 pa rin dahil ang pag-aari na ng gobyerno yun dapat nasa gobyerno na natin yan. Pero na-extend yata ng another 15 years. So during our time when we were discussing the possibility of extending it, we were asking for a higher share for the government, no? Sabi namin noon, ang initial position ko noon, gawin ng 80-20 because pag-aari na ng Pilipinas, bayad na lahat, yung lahat ng investment na nagawa doon ng mga contractor. So dapat 80-20. Siyempre, ang Shell doon nag-represent sa consortium, hindi pumayag. And we were thus discussing higher than 60 but lower than 80. Doon kami natigil no sa pag-uusap na yon at the next administration came in. Opo, at tingin mo, sir, anong dapat na hatian ngayon sa Malampaya? Kasi itutuloy daw ang deal. Ano bang win-win deal? Yung Malampaya, nabalitaan ko, unless again, baka
baka nga mga fake news ako, no? Mm. Na-extended yun dahil 2024, I think 2024 February, ang original contract expired already. And it was extended, no? Extended for another, how many years? 15 years, I believe. 15 years, no? That's what I read. So, hindi ko lang alam ang mga detalye. Opo, at di ba sir, malaking issue din nun yung sa Supreme Court na decision, yung panahon ni CGMA na parang dineklarang unconstitutional yung deal diyan sa Malampaya. Maalala mo sir? Hindi naman sa kwan yun. Yung sa kwan yun, yung sa, anong bang tawag doon, yung, there was being a study, survey, and nagkaroon ng, nalimutan ko na lang yung, during the time of former President Gloria, na nagkaroon ng, kasi may agreement yun ng, not only China, but the other claimants, no, on the survey. May tawag doon, nalimutan ko lang yung term. Opo, marami din kasi sekretary ang nagsasabi na nagkaroon na tayo ng practice noong COVID-19. Dapat daw tuloy-tuloy na yung paghahanda na yon at ang forecast ay paghahanda sa susunod na pandemya o susunod na krisis. 4 years after, ito na nga dumating. At kausap namin kagabi si Senator Robin Padilla. At last year, June, isang araw po siya, I think June 25 ba yun? Or hindi ako nagkakamali, June 16 or June 26. Sunod-sunod po yung Facebook post niya, Secretary. Sinasabi niya na may impending na kaguluhan sa Middle East. Ano bang paghahanda natin sa national government? Nakuha niya raw yung idea na yon kay former President Digong na nagsabi na pag sumiklab yung digmaan sa Middle East, hindi na po daw matatapos. Tuloy-tuloy na yon at ultimately, maapektuhan po ang Pilipinas. Sir. No, during our time, during the time of President Duterte, when I was the DOE Secretary, we studied the landscape, the energy landscape of the Philippines. Maraming problema, no? Talagang napaka-komplikado. And the first thing that we have to understand, talagang masyado tayong import dependent. Yung indigenous source natin ng power is very limited. It cannot supply. It cannot meet the demand of the country. So pinag-aralan natin yan kaya sa sinasabi natin because of our vulnerabilities, no? Vulnerabilities as an importing country. Sinabi natin na una, magkaroon tayo ng strategic petroleum reserve. No, kailangan mag-angkat tayo ang gobyerno, mag-angkat, no, tayo ang gobyerno, mag-angkat at mag-stockpile para as a petroleum reserve na gagamitin yon in cases of emergency, in cases of normal fluctuation of prices, and in cases that the delays of the supply of the private sector. Dahil alam naman natin na ang bansa natin is deregulated pagdating sa petrolyo, no? And everything is at the hands of the private sector. Tapos limited ang stock natin. Limited yan, no? And I think it is only 30 and 45 days, if I'm not mistaken. They have not adjusted it. So, sabi natin, masyadong mahirap dahil bago dumating ang replenishment, baka magkaroon ng mga shortages. No? So, yun ang ilagay natin. Nagbungkahi kami noon na maglagay tayo ng strategic petroleum reserve. Now, all of these things should be done during normal times. Hindi tayo pwedeng gumawa ng desisyon. Pag ganito mga desisyon, panic times, medyo costly ang paggawa ng desisyon. Kaya ginawa namin, iminungkahi namin yon, PNOC to do it. Unfortunately, hindi kami nasuportahan sa legislative. Kailangan kasi ng budget. Ngayon, I heard 20 billion gagamitin pag-angkat. Saan natin ilalagay yan? No? Then we are going to panic again. Sa muy stockpile yan. Of course, there are ways. Sasabihin natin, we will withdraw as we need. But having stock not in our country, not our in possession, is also subject to certain constraints. No? Delivery, katulad niya, sabihin mo, mga kung may magkaroon sa Hormuz Straits, hindi makadaan. No? Not only there, it could be subjected to a lot of issues. Sira ang barko, walang available vessels, and etc. etc.
So, ganun yun. Then, minungkahi din natin yung nuclear power plant. That is for power, no? Nasabi natin na mahirap naman tayo import ng coal, mahirap naman na crudo in island provinces. So, minungkahi natin yung sa nuclear. Natapos na natin yung lahat ng kailangan ng mga yung ng Atomic Energy Authority na comply natin lahat yung mga requirements nila, no? Nakuha natin lahat yon. Nasabit natin yon, pinirmahan ni Pangulo na i-include natin sa ating energy mix ang nuclear. Unfortunately, from our time to now, naghihintay pa rin ang bansa ng regulatory framework and legal framework para ma-adapt natin yung nuclear power plant. Ngayon, nakita ko lang sa mga news, again, hindi ko malaman kung ang totoo yun, in Vietnam have signed with Russia to put up a nuclear power plant. So talagang iiwanan tayo ng Vietnam. Nilampasan na tayo, iiwanan pa tayo ng malayo because they will become more industrialized in the process. So again, yung sa pagpiprepare nito is that we do it, we planned it. Binungkahin natin yan. And even on the exploration of the West Philippine Sea, may ini-issue tayo doon ng mga service contracts. Unfortunately, sa dami nga na nangyari ng pandemic, hindi nakausad yung mga explorations doon. Opo, Sec, gaano kalaking kabawasan sa paghahanda ninyo noon sa DOE na maging handa tayo dito sa mga upcoming na mga emergency? Yung COVID-19, tumama po yung 2020, Secretary. During the COVID, Yes, it was 2019, 2019, 2020. Yeah. Gaano kalaking kabawasan yon, sir, sa paghahanda ninyo sa DOE na magkaroon tayo ng strategic reserves? Sa lahat, during the pandemic, so siyempre, karamihan work from home, but yung pagpamamalaki natin, ang DOE continue to work, no? That one was more difficult for us because we have to see to it that we have power, there is petroleum, business continuity, ang laging pagpaplano namin noon, ikaso magkaroon ng contamination, magkaso magsara ang planta, papaano. Mahirap yon dahil meron tayo mga vaccine na kailangan i-maintain yung temperature, mga ganun lahat yan. So, naantala talaga, malaking naantala yun sa lalo na sa mga bilateral meetings, tsaka pagpupush ng yung sa mga legislative, na-delay tayo ng malaking delay sa atin yun. Malaking kawalan ng panahon na imbis na naitutok sana sa mas marami pang trabaho, naintindi sa pandemic. Nung pandemic pati yun, meron kami ginagawa sabi namin, ako nagbungkahi noon kami sa economic team. Sabi ko, during this pandemic, siguro pag-aralan nating mabuti how we can make Philippines competitive, during the lull. Adjust tayo, aral tayo. So nag-usap-usap kami noon, DTI, other agencies. Nag-usap kami kung paano, how we can make the Philippines competitive. And we discussed that we have, I think, 19 PESA, mga ganun. I cannot remember anymore. And said that ang problema dito, labo-labo yung ating mga PESA. Siguro sabi ko, ang akin nun, mag-focus tayo. Sabi natin, focus tayo in this industry, that industry. And then we ask ourselves, ano ba talaga, bakit ba talaga ang Pilipinas is uncompetitive? Magagaling naman yung tao na pag nasa labas na, we are the number one most sought workers in the world, mga ganyan. Bakit dito hindi tayo makakakumpetensya? Hindi natin na-attract ang mga investors. Kasi at that time during pandemic, nagkaroon ng realignment. Ang China were moving sa production and manufacturing in other countries. Ang nakinabang noon, Vietnam and Thailand. So sinasabi, ba't di tayo nakakakuha?
Ano ba ang problema ng Pilipinas? So we said that power is the number one problem. Labor, our labor, no, laws natin, mga strikes, yung mga ganyan, problema yon. Tapos yung mga unpredictable laws, yung mga laging pagbabago-bagong batas, yun ang mga po natin. O sabi ko, kanya-kanya na lang tayo. Pag-usapan namin yon. Kanya-kanya tayo ng na-solve ng area. Ang sa energy, paano ba? So, hindi naman tayo nagpo-produce of government. It was not is not producing energy. We're not in power business. So, we can come out with yung mga regulations, incentives that can attract business. We can provide them lower energy rate comparable to the other countries sa punta rito. So, but aside from the rates, ang sinasabi natin is the quality of our power, ano? Yung ating yung sabi mga intermittent power natin. So, mga concern yan. So, mga industry players. So, sabi namin, hindi naman natin kailangan i-reinvent yan eh. Meron na tayong model. Ano ang model natin yan? Yung sa, ano ba ito, yung Texas Instrument in Baguio. Nabigyan niya ng incentive in lower power rate. Saka nandyan sila. That was done during the time of President Gloria. So sabi ko, yun ang gagawin nating model. I-attract natin ng investment. We will give them yung bang concessional electric rates, no? And para ma-meet natin yung natin. May checklist kami noon eh, no? And then sa labor, paano yun sa labor? Pwede naman ang walang strike eh, no? Kinatakot ng mga foreign investors. So that was at that time it was Secretary Bello that was at the Quad Dole, and then sa DTI si secretary mo, nag-usap-usap kami nung kanya kung paano, kaya nga lang naubusan na ng panahon, hindi na nagawa. Opo, Secretary, si Admar po ito ulit. Kabilang din pala, baka package pa nga ito sa naging plano nyo po, no, sa energy sector during Duterte admin, yung ipinasa po bago po matapos ang termino ni former President Rodrigo Duterte, April 2022 ito, nalagdaan yung EVIDA law, yung Electric Vehicle Industry Development Act. So ngayon po, marami na pong kumbaga pumipili na po ng klase ng sasakyan na bibilhin na electric na po, Secretary. Yes, so tama 'yun. That was during the time the entry of electric vehicle, and even yung sa manufacturing, the manufacturing of electric vehicle was discussed during our time. I just cannot mention the name of the proponent because I don't have his authority. Opo, no? So, sa tingin po ninyo, sa panahon po ngayon po, Secretary, ano po kaya ang maganda o mabisang pamamaraan ng gobyerno para maiwasan or maibsan po itong pinapasan po ng ating mga kababayan? Kasi, ang sabi nga ng mga nanunood sa ginagawa ng gobyerno, yung ibang mga bansa nandun na sila sa pagtugon sa problema. Dito, nagdedebate pa kung meron bang krisis o wala. Kaya nga para tayo ang nagiging masyadong reactionist, no, kung kailan may crisis do tayo nagkakandag kumahog na gumawa ng pagbabago. Sana talaga alam na naman natin ang dapat nating gawin eh. We know that, and I'm sure the administration knows it. And ang kailangan lang talaga natin, gawin natin. No? And I believe that, sabi ko nga, yung petroleum strategic petroleum reserve, isang bagay na dapat nating magawa agad. No? Para sa ganun, kung ano man ang magkakaroon ng mga, para to help the consumers, no, in times of difficulties or in times of higher prices. Then yung ating sa power, kailangan siguro talaga nating i-adapt na yung nuclear. Naunahan na tayo ng Vietnam. Yung nuclear kasi at least will give us a longer time, no, nang siguradong meron tayong ilaw, meron tayong power, hindi tayo dependent sa mga import na baka agad mawala, baka hindi dumating yung ating mga
mga fuel deliveries, hindi masyadong gano'n, no? And we must maintain a mix na mix of different sources of power and develop our indigenous sources. We have seen already, no? We have seen itong geothermal as a sustainable, no, and reliable source of power. Yan ang nandiyan sa Tungonan Leyte that has been there for so long already. And marami tayong possible source of geothermal power. Kaya during our time, we also put focus, no, emphasis in geothermal, and we allowed 100% foreign investment in geothermal. Yun ang sana natin because indigenous, sustainable, at least sustainable yon, and base load power yan, base load power. Ngayon yung other sources like marami tayong hydro, marami naman tayo, no, hydro, and then nandiyan solar, and then ang wind and other sources, a combination of both. Not one is dapat sasabihin natin bigyang more emphasis. Nakakuha na tayo ng masyadong solar, tama na siguro, kundi na tutukan naman natin ang nuclear sana. Opo. Doon naman po sa naging panukala po ni Senador Robin Hood Padilla, yung pagpapanumbalik doon sa claim natin sa Sabah, o di kayo magkaroon na lang po ng joint exploration din po doon. Ano po masasabi niyo naman po doon, Secretary? Yun naman talaga ang itinutulak natin noon during the time of President Duterte. Kaya lang po, nang magkaroon din kami ng problema dyan when the private players, the investors po, no, gustong magkalamangan. Doon ang naging malaking problema during the negotiation. I remember that we were supposed to go to have a meeting bilateral meeting, no, between China and Philippines, home and away. And the first meeting was away. We were in China, and there was already there in that meeting may mga naunang ng mga private investors, no, private investor na wanted to control everything. Hindi naman kami pumayag. Opo. Siguro, Secretary, bilang panghuli na lang, mensahe nyo sa taong bayan, sa mga Pilipino, ngayon po, lalo na namimiss yung klase po ng decision making, policy making po sa nakalipas na administrasyon po. At saka isabay mo na rin, Secretary, yung birthday wish mo kay PRRD. Malapit ng birthday ng malapit po ang birthday ng inyong pong kaibigan. Ano rin po ang yung birthday wish para po sa kanya? Sa Sabado, birthday nga po ng dating Pangulong Duterte. At siyempre, we wish him well na sana maganda yung kalusugan niya. Hindi natin masasabing maganda yung kalagayan niya. Sino ba may gustong nakapiit na nag-iisa na ganun, no? Pero sana yung kalusugan niya, and may God give him a longer life, para naman sa ganun makita pa rin niya ang pagbabago dapat maganap dito sa ating bansa. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat po. Salamat, Admar. Salamat, MJ. At magandang gabi sa inyong lahat. Ang dati pong kalihim ng Department of Energy sa panahon po ng Duterte administration, si Ginoong Alfonso Cusi po, mga kapartner, atin pong nakasama. Kaugnay nga po dito sa pinag-uusapan natin ngayon, na meron na talagang crisis, no? Automatic yan Kung may crisis sa oil, automatic lahat na yan may crisis. Aminin na natin kasi para makamove on na tayo. Partner Aminin. MJ. Oo. Aminin.